Magandang umaga pa pala ho sa ating lahat. Base po sa aking interpretasyon, doon po sa nakuha kong document, noong una po akong umattend, noong committee hearing last week, yung pong document na aking binabanggit, regarding qualification standards for the tourism operations position in the local government units or LGU pursuant to RA number 9593 with resolution number 1800010 promulgated on January 9, 2018, based po dito sa document na ito from CSC. Nakasulat po dito ang mga qualifications para ma-appoint bilang isang tourism officer, which I quote paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim pong whereas section 125 letter B or paragraph B and paragraph C of the implementing rules and regulations of RA number 9593 provides for the qualifications of the tourism officer position in the LGUs. Letter B, the tourism officer shall be appointed by a local executive based on the following qualifications. So ito po, ang mag-a-appoint ay ang ating governor. So sa akin po, check yung letter B. B1, so ito po, must be a Filipino. Sa akin po, check. B1. Must obtain relevant bachelor's degree. Check din po sa akin ito. B2. Number 3, at least 5 years of substantial work experience and involvement in the tourism industry, either in the private sector or government. Based po sa sinabmit ng ating HR, si Ms. Catherine Butid po ay naatasan ng ating mahal na governor. Ang date po nitong aking babasahin, memorandum to Ms. Catherine Erica A. Butid, date October 3, 2016, subject as stated, in the interest of public service and for an effective and efficient delivery of services to our clients, you are hereby directed to coordinate with the Provincial Tourism and Cultural Affairs Office on various projects and represent and/or join the Governor on all meetings regarding tourism programs and services, including but not limited to the Batangas Tourism Council and Batangas Tourism Board, for your compliance. Signed by our Governor, Hermelando Aymandanas. Sa akin pong pagbasa ng kanya pong tinatawag nating IPCR, sa akin pong interpretasyon, ay ito po'y nandito din po sa IPCR ni Ms. Butid. Kasi meron po dito nababasa, source or indicators, 100% assistance provided to the governor in the performance of his official duties. Sa akin pong pananaw, yung pong duty niya na inassign sa kanya ng ating mahal na governor ay kasama na ho dito sa pag-a-assist sa mga trabaho ng ating mahal na governor, Dodong Mandanas. Kaya po sa akin, yung B3, check din po. Yes po, meron po noon si Catherine Butid. At yung huli po, sa B, yung B4 must undergo and pass the training programs undertaken by the department. Base din po dito sa dokumentong ito, pupunta po ako doon sa mga sumunod na paragraph. Ang 10 pong whereas, akin pong babasahin.
Whereas, the DOT, ang ibig sabihin po ng DOT, Department of Tourism, through Director Maria Rica C. Bueno, Office of Tourism Standards and Regulations, informed the Commission of the following specific and mandatory trainings that should be attended by the LGU Tourism Officer to comply with Section 125, Paragraph B, 4 of the IRR of RA number 9593. Base po dito sa nasabi pong resolusyon na ito pong pinagbasihan ng ating pong talakayan noong nagdaang hearing, pag po sinabing should be attended, ibig sabihin po nito para sa akin, pwede niya po itong attendan sa future. Kasi kung ang ibig sabihin po ng resolution na ito ay dapat ay na-attenda na, dapat to ang napalagay dito should have been attended. Ibig sabihin, na-attenda na. So ito po nasa sulat dito, should be, ay pwede po itong i-attendan sa future. Ikalawa ho, ang nakasulat po dito, LGU Tourism Officer. Sa akin pong pagkakaintindi dito, kung ang gusto po nila dito ang ibig po nila sabihin sa paragraph na ito, ay ang atin, ay yung applicant, ay dapat po nilagay, should be attended by the applicant. Ang inilagay na ho dito, should be attended by the LGU Tourism Officer. Ibig sabihin ho, ni-appoint na ito. At during appointment, pwede niyang i-comply itong mga nasabing trainings and seminars. Dagdag pa ho dito, nakalagay po dito sa Section 125, Paragraph C. Nandito din po sa resolution na ito. LGUs shall ensure the periodic attendance and completion by the tourism officer of the training programs conducted by the department. Ibig sabihin, yung na-appoint, titingnan pa din yan ng LGU kung ito ay nakakomply doon sa nasabing mga trainings. So ibig sabihin, pwede mong i-comply yung mga trainings habang ikay nandoon. Kasi ikaw ay under supervision ka pa din, napakalinaw. Shall ensure the periodic attendance and completion by the tourism officer. So ibig sabihin nun, na-appoint ka na, pwede mo itong dapat mo itong attendan itong mga seminar na ito. So bilang akong pangwakas, sa akin ng interpretasyon, lahat po na nasabi ng resolution na akin nabanggit ay na-comply ni Ms. Butid. So ang akin pong boto ay yes. At kung sakali man ang aking interpretasyon ay hindi nasasang-ayon sa interpretasyon ng CSC, malagod po natin igagalang ang desisyon ng CSC. So doon po sa aking mga kasamahan na hindi po nag-yes at hindi din po nag-no, magkakaiba po tayo ng opinion dito. Magkakaiba po tayo ng interpretasyon. Wala po sa atin pwede natin ngayon sabihin na kung sino ang mali, kung sino ang tama. Ang final arbiter nito, dahil tayo may kanya-kanyang interpretasyon, ay ang Civil Service Commission. So yun lamang po, at ang aking boto po ay yes, qualified do si Catherine Butid.